Mo ay nakanhe? Sure ka? Nakatrabaho Uy, ka ginakay lang. Ay nata, guys. Guys, ay na. Kaya nga na, ipabriso ko na eh. I-report ko man eh. I-report niya. I-report, dyan na ka. Ay, sos, report. Patay. Pinakauna kong kakamang ko sa inyo. Oo, karoon na yun. Report. Kana mo? Sige ko, tistingin. Wala, nagsadya ko. Ha? Yun sa mga kanako, ya. Hi, so naay nagtag sa ato no sa usa ka video. So based sa video ug sa caption, niingon siya nga usa daw siya ka helper ug gipasakitan siya sa bayaw sa iyang amo. So unsa may legal implication ani? So first, let's talk about the Batas Kasambahay Law or RA 10361. So mao ni ang balaod nga nagprotekta sa atohang mga kasambahay or sa atohang mga helper sa atong balay, no? So under this law, the employer, ang amo, shall not subject to any forms of abuses ang ilahang mga kasambahay. Dili nila pwede pasakitan, physical or emotional or any forms of abuses nga makadegrade, makaminos sa ilahang mga katabang or sa ilahang mga helper. Based sa caption, gipasakitan daw siya sa bayaw sa iyang amo. Now, violation of the Kasambahay Law only covers the employers. Okay? So if dili employer, that means you cannot hold them liable for violating the Kasambahay Law. But balik ta sa video, no? So based sa iyang caption, ang nagpasakit daw niya is ang bayaw sa iyang amo. So unsa may pwede niya ikaso. So kung gipasakitan ka niya physically, and you sustained injuries tungod ana iyang gibuhat, then you can file a criminal case for physical injury. Depende sa gravity sa imuhang injury nga na-sustain. So it could be slight physical injury, it could be less serious physical injury, or serious physical injury. So depende na sa imuhang na-sustain injury. But to answer your question, pwede nimo siya filean kaso, criminal case for physical injury. Okay? So I hope I answered your question, and that's it for Let's Talk Legal with Attorney Zach.